Hello? Hi, Papa Jack. How are you po? Hi, good evening. Good evening. Ayan. Can you hear me po? Oo, pero parang nasinubo mo yung telepono. Wait lang po ha. Iliwan mo, baka mag-enjoy yung telepono. How about now po? Can you hear me po? Anong ginawa mo? Nag-AirPods po. Ha? Wag, handheld lang po tayo. Okay. Sige po, hold on. What's your name? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ano ba? Hello? Hello? Ano nangyari? Kausap ko sarili ko. Hello, myself. Ayan po. Can you hear me po? Yan. Wag ka rin mag-loudspeaker. Anong pangalan po? Ellen po. Ellen. Yan. Parang, ano spell na Ellen mo? E-double-L-E-N. Ayan. Okay. Ilan taon na po si Ellen? 32. 32. At nasaan ka po ngayon? Pampanga po. Pampanga. Alright. Saan sa Pampanga? Mabalacat po. Mabalacat. Mabalacat, Pampanga. Nung wala pang T-Flex, dumadaan mga bus dyan no? Hindi ko lang po sure kasi hindi po talaga ako taga dito. May business lang kami kaya... Taga saan ka talaga? Pwede ba pa Jack hindi mag-share muna? Di wag. Sorry. Okay lang. Kaya kabahin ako first time. So, you are just there because of business. Yes. Okay. May asawa na si Ellen? Yes po. May anak na? 3 kids po. Ano po? Ano po? 3 kids? Opo. Okay. Ilan taon na panganay mo? 14. Pangalawa? 7. Layo na agwat ha? Opo. Pangatlo? 5. Younger. Okay. Kaya kabahin ako ba siya? 14, 7, and 5. Bakit layo na agwat nung panganay tsaka yung pangalawa? Kasi unexpected yung unang pregnancy. So, tinanong muna namin. So, nagplano na lang kayo after nung una. Yes. Okay. Okay. Ilang taon na kayo mag-asawa ni Mister? 14 years. Yun. Kaya kayo mag-asawa. Okay. Gets ko na. Ba't ka napatawag ngayon? First, Papa Jack, I just wanna say thank you, no? Kasi, so yung husband ko, well, explain ko na lang mamaya, pero throughout, no, I was going through a very bad time. Sa TikTok, pag nag-i-scroll ako, pag nakikita ko yung mga TikTok mo about sa mga kabit, sa mga lalaking nag-cheat, parang somehow like it helped me a lot, like go through yung phase na yun. I promised myself not to cry. I'm not gonna cry. So, yun. Cry? Ano ka ba? Hindi ako iiyak. Sarili mo. Bawal ako umiyak. Bakit? So, my husband is he's sobrang perfect nga, Papa Jack. Like from the beginning, throughout our relationship, talagang sobrang binibigay niya sa akin lahat. In fact, yung ATM niya, from the time na naging kami, yung una niyang binigay sa akin is yung ATM niya. Like, sobrang selfless niya. Yung parang, ako lagi yung priority niya sa lahat ng bagay. Ako yung mga kids. Binibilhan niya ako ng mga bagay na hindi ko naman hinihingi. Ang time na nagsisimula pa lang kami. Like, lahat yung typical na may mga bago kami ng mga anak ko. Kahit sa wala, okay lang. Yung ganun. Okay. So, when I first found out na he cheated on me, parang parang hindi ako makapaniwala kasi it's so this is so it's so kumbaga alien to how you knew him.
Yes, Papa Jack. And wala talagang signs. And maybe because hindi rin naman ako nagduda. And walang change talaga, Papa Jack. Di ba usually sinasabi nila na mapapansin mo kasi hindi umuwi ng bahay, yung phone tinatago. Like siya, nandyan lang, umuwi siya lagi. Like, wala talaga akong idea as in. So, I found out about the affair and nung nalaman ko yun, medyo heartbreaking kasi sinurprise namin siya kasama yung mga anak ko. Tapos, dun sa, kasi before, nagtatrabaho kami together. So, Okay. pagpunta ko dun, nalaman ko wala siya. So, nandun yung mga anak ko and then yung panganay ko nga, parang may isip na siya, nanginginig ako. Hindi ko napigilan yung sarili ko. So, eventually, nalaman niya. So, I found out about it. He begged for forgiveness. And unlike any other guy, Okay. Papa Jack, Okay, hold on. What did you find out? He had an affair. How? So, Teka lang, pinuntahan niyo siya sa work niya dahil... magka-work kami, Papa Okay. Jack, before. So, Mhm. magka-work kami. Mhm. Di ba sinasabi ko, Papa Jack, na he supported me every time. So, medyo mas Okay. mataas yung position ko sa kanya. Mm-mm. And medyo under siya sa akin. Hindi ko kasi masabi kasi feeling ko pag may nakakadinig sa akin or nakikinig ngayon yung babae, baka malaman. So, pumunta ko sa office kasi magkasaliwa yung schedule namin. So, parang pang madaling araw siya, panghapon ako. So, ang bala ko, alam ko na off niya nun. Pumunta ako, tapos isusurprise ko sana siya. Biglang wala siya doon. Okay. So, he wasn't there. So, kinabahan ako. Sabi ko, tinanong ko yung direct manager niya. Sabi ko, asan si ano? Sabi niya, umuwi. Kasi di ba sabi magpapacheck up daw sa anak mo. Sabi ko, ha? So, doon parang nag-sink in agad lahat. And Papa Jack, I have yung 2 younger kids namin, may special needs sila. So, Okay. yun. So, nagulat ako. So, anyways, nalaman ko. Ano mo nilalaman mo? I'm waiting for that. Na he cheated on me with a coworker. Hindi, wait lang po. Same building. Okay, wait lang. Opo. Magulo. Sige po. Nagpunta ka doon, sabi umalis kasi mapapacheck up. Supposed to be ikaw yung kasama. Yes po. Okay. So, nung nalaman mo yon, what did you do next? I reached out to the team. You reached niya. out to the team, to his ano. Opo, na Okay. hinahandle niya. Aha. Tapos, I asked them na if you know anything, parang if you're not comfortable talking to me right now. So may duda ka na agad nun? Yes po. Kasi hindi kami magkasama. Okay, So kumbaga. magpapaalam siya. Oo, nag-early out daw siya. Supposedly yung out niya 3. Nag-early out daw siya ng 12. It raised an alarm. Okay. So, tapos, and then? Kinausap ko sila na if you know something, if hindi ka comfortable right now, just message me. You know my Facebook account. You know how to reach me. Just message me. But at that time, nginig na ako. So I messaged him. Sabi ko, nasan ka? But I think, sinabihan siya ng mga ka-team, yung mga hinahandle niya. Kasi, pag uwi, nanginginig ako. So, I couldn't think. Iyak ako ng iyak. Nasa sasakyan ako, umiiyak na yung kasama namin sa bahay. Yung anak kong dalaga. So, umuwi ako sa bahay. Pero, pina-screenshot ko lahat yung doon sa sleeping quarters kasi feeling ko gagamitin niya yun na natulog siya yung so pina-screenshot ko. Pag uwi ko ng bahay, nandun siya, lumuhod na siya sa akin and he admitted everything, Papa Jack. That was the first he admitted when it happened, how it happened, where, like even yung uncomfortable details. Diba usually, Papa Jack, magde-deny yung sasabihin na hindi, yung as long as kaya nila mag-deny siya, hindi Papa Jack nakaluhod siya the whole time, umiiyak siya. And then, wala siyang sinabi na to somehow like, i-defend yung sarili niya kung bakit niya ginawa yun.
Okay. So, that was the first time, Papa Jack. So, When was it this? was very difficult for me. I wanted to leave, pero When was this? we had kids, and then yung panganay ko, Papa Jack, Ano, begged ano, for me. Ellen? Yes po. Tinatanong ko lang po, kailan yan? Yung kinikwento mo na lumuhod siya, when was that? 2022 po. Okay, 2022. So, ano yung inamin niya sa'yo na nung lumuhod siya? What exactly ginawa daw niya? Na nagkaroon sila ng affair, may nangyari sa kanila, kung saan may nangyayari sa Nino? kanila. Sinong ka-affair niya? Po. Office mate? Yes po. How long na sila may affair before, no? Sa sinabi niya is almost 1 year po. Oh! From the time na nag-back to office. Kasi di ba pandemic po. So 1 year na sila may relasyon nung malaman mo? Almost 1 year na sila nung malaman mo? Opo. Tagal na. He surrendered his phone nang he didn't delete anything. Nandun lahat. Pina-review niya sa akin. As in lahat ng text messages. Everything that can make me uncomfortable. Nilabas niya talaga lahat. Papa Jack. But ang ano ko lang din kasi never ko siyang kasi since wala akong nakikitang anything different. Never akong may babae ka, anong ginagawa mo. So technically, he didn't lie on that aspect. But, yun nga, nagawa niya yun. So, hindi ako makapaniwala, Papa Jack. Ito katolon, sobrang na-depress ako kasi parang iniisip ko, paano nangyari? Tapos, may anak pa kami. Ayokong umiyak talaga. Tapos yung anak ko, yung panganay ko, kasi normal yung panganay ko. Sabi niya, kasi sobrang mahal niya yung daddy niya. Sabi niya, bigyan daw ng chance yung daddy niya. Kasi lahat naman nagkakamali. So, fast forward, Papa Jack, umalis kami, lumipat kami ng lugar kasi nag-submit talaga siya sa akin. Like, nag-promise siya na hindi na siya mag-work sa office, yung work from home na lang siya. So, iniwan niyo yung office talaga? Yes po. Kaming dalawa. So, you both resigned. Di paras kayo walang trabaho nun? Opo, pero nakahanap agad ako ng work. Okay. Parang, medyo marami pang nangyayari along the way because it was very difficult. But, I messaged the girl once, or I messaged her na mahaba. Tapos parang siya puro deny, and then blinok niya ako. And then meron pa to the point na, if insecure ka, wala akong magagawa. Yung ganon. But, matapang pa yung kabit, no? Oo, talaga, Papa Jack. Papunta pala tayo sa exciting part. Pero, okay. Sinabi ko sa kanya na I decided to keep our family for my children. Bakit? Umaasa ba yung girl na maaagaw niya yung asawa mo? Is that what you thought? At that point, Papa Jack, hindi namin. Hindi siya umamin. But everybody around her, naglabasan na yung may mga alam na ayaw daw nilang makialam, which I understand naman. So it was a common knowledge in the workplace pala? Yes, Papa Jack. But medyo 2-up level ako sa kanya. So, hindi ko talaga, even if malinig ko siya, I wouldn't believe it, Papa Jack. Promise. Okay. Ganun ka, ganun ko ka, pinagkakatiwalaan yung asawa ko. Okay. So, I blocked her. I even forgot her name. Wala na. Parang kinalimutan ko lahat. I tried to forgive my husband and focus on working on our relationship. Tapos, fast forward, ay nagpa-CCTV kami, Papa Jack. Like, every corner of the house, siya mismo nag-initiate. Ultimo yung computer niya. May CCTV na nakaharap dun sa... Kumbaga, he submitted himself computer. to you. Yes, Papa Jack. Kumbaga, everything you needed
para Ginawa magaling naman niya. pero hindi pa Yes rin madali po. yan. Hindi pa, mahirap pa rin yun. Anyways. Pero, Papa Jack, I'm an alpha female. I don't know if ganun yung right term doon, but hindi talaga po ako pabebe. Yung parang kung kaya ko, ginagawa ko. Ganun akong tipo ng tao. And then my husband's very kind. He's too quiet nga eh. Sobrang tahimik niya. Nakafocus lang sa amin, yung mga anak niya. And so, I must admit na sometimes, parang ang nangyayari, it's all about me. Na nakakalimutan ko na siya. Yung ganon. So, Wait lang. That's how you explain to yourself why he looked for another comfort. Kasi you could be wrong sa part na yan. Ang intindi ko dyan is that that's the way you want to make yourself believe. So at some point, maintindihan mo ba't niya ginawa. Makapaka siya. No. Kasi yun ang dating sa akin eh. You are trying to come up with reasons why he did what he did. Anyways, tuloy mo pa yung kwento mo. So, ganun ako, Papa Jack. Parang yung nakuha kong trabaho is it was same position pero higher responsibility. And when I focus on something, I tend to focus on it. So, so when you focus on something, you become fixated, parang ganon. Yun po. Oo. So, pag umuwi ako sa bahay, tulog na lang ako. Yung gano'n po. Tapos parang ang time lang namin together is yung dinner before ako pumasok kasi night shift po ako nun. Okay. So, along the way, parang I thought everything's fine, everything's normal until November of last year, parang we had to move here na in Pampanga. So, wala na, hindi na ako nagdududa sa kanya. Like, and Papa Jack, I have to, isa na lang yung phone niya nung time na yun and pinapahiram pa niya lagi dun sa isa naming anak, dun sa 7 years old. So, ang inisip ko talaga, wala na. Parang, wala na. Until January of this year, yung phone nung anak ko na ginagamit niya, may nag-text yung name ng babae, tapos parang code. Inulit pa nga niya kasi parang feeling ko ito sa code para malaman na yung asawa ko talaga yung kausap niya. Pero parang yung Samsung kasi gamit nila, so parang merong RCS message. Ano yun? So para siyang iMessage, Papa Jack, pero sa Samsung. Okay. So lumabas yung Google account ng girl. So nakita ko siya. And then, Papa Jack, you know what's funny? At that point, I stood up, I showed him the text, and walang big emotions, Papa Jack. Like, tumayo ako, pinakita ko sa kanya. And it's the same cycle, lumukod siya, nag-sorry so, siya. nag-uusap pa rin pala sila? Yes, Papa Jack. It turns out na gano'n. Tapos, dun na umamin yung girl kasi at that point, alam na ng asawa ko na iiwan ko na siya. Okay. Kasi, so wait lang, i-clear ko lang po. Nalaman mo, kumbaga, he orchestrated ways para pagkatiwalaan mo siya, but unbeknownst to you, hindi pala sila tumigil mag-usap. Yes po, Papa Jack. Gaano kahaba po yung panahon mula nung nahuli mo siya the first time until mahuli mo siya ulit? Parang almost magto 2 years. Anong pinag-uusapan nila? Kasi syempre, di ba? Ano ang tema ng usapan nila after mahuli mo sila ng pangalawa? Hindi ko na po ma-detail lahat kasi sinubmit ko na po dun sa lawyer na nag-handle. Kasi mamaya po explain ko bakit umabot kami sa ganong punto. Pero meron silang parang conversation yun nga na yung asawa ko nga na mahal niya yung girl, tapos yung girl naman, pero yung based dun sa conversation, yung girl yung laging nag-initiate
although my husband po, siya yung unang nagtanong na kamusta ka. Okay. So parang ganun yung nangyari. So nalaman ko ulit. And wala na ako, Papa Jack, na parang, alam mo yung dapat magagalit ako na parang tumayo na lang, pinakita ko sa kanya. Tapos umamin na naman siya, parang inamin na naman niya lahat. But at that point talaga, Papa Jack, so parang decided na ako to leave na talaga. Like, to leave completely. Tapos doon na parang kumuha siya ng kutsilyo, magpapakamatay siya, Okay. wala na siyang pamilya. Hindi ka lang. Huwag mo na sabihin yun, Mama. Black. Ay, sorry po. Okay, but it's Oo. okay. Tapos, May ginawa siya na na parang he wanted to end himself. Parang ganun. yes po. Oo. Bakit? So, Bakit ganun? Parang, it looked like it's an emotional blackmail. I felt that too, Papa Jack. Kumbaga parang nung time na yun, parang, anong chance ko magalit? Ikaw na yung parang kailangan ko i-save, parang ganun. And, okay ko talaga umiyak. Pero, after nun, Papa Jack, hindi ko siya kinausap. Sinend ko yung screenshot dun sa girl. So, let her know na alam ko na. And so, yung husband ko parang deleted everything. Parang hindi na naman siya kinakausap. Until one day, parang nag-email siya sa asawa ko na pinabasa sa akin agad ng asawa ko. Yung parang, nandun na parang wag naman ganito, ang tagal na natin, ang dami na natin pinagdaanan. Yung mga ganun. So, sinabi ko, ayoko makita, okay lang. But doon nag-start po yung ang gulo-gulong cycle kasi yung babae po ayaw nang tumigil. Parang inamin na niya sa akin lahat. Tapos nagsabi pa siya na nagkaanak daw sila, na nabuntis siya, yung mga ganun. Totoo ba yan? Wala po siyang napapakita sa akin na I mean, did you ask your husband? He was denying it kasi ang sabi niya, and sinabi din niya sa lawyer namin na if there's a child, parang I'm willing to do a DNA test to prove if akin ba talaga yun o hindi. So hindi rin dinay ng asawa mo? Dinay niya po. Kasi kung sinabi niya na kung meron, papanagutan ko, parang gano'n. Hindi po. That's not denial. I don't know, Papa Jack, pero parang ang sabi niya is mamatay man siya ngayon, wala, or kung meron man, sige ilabas niya para magpa-DNA kami. Magpapa-DNA ako, schedule natin para matahimik ka, para mawala yung mo sa loob mo, wala akong ibang anak. Parang ganun, Papa Jack. Okay. So, yun yung naging cycle, and I think it's yung ngayon, parang naiisip ko siya pero hindi na yung ganun. But ang sobrang kinakasama ko, Papa Jack, yung babae. Kung ano-ano yung mini-message, anak ko. Kung sa dalaga kong anak, tapos dinamay niya yung Yes, Papa Jack. anak niyo. Doon talaga. Yes, Papa Jack. Like, give me a context of what she was sending to your daughter. Text messages po coming from her dad, and then her, and then wanting na makausap yung daddy. And even yung kasama namin sa bahay, Papa Jack, minessage din niya kasi she was really begging na makipag-usap sa kanya yung asawa ko. And then ako, at one point, minessage niya ako sa WhatsApp, yung parang... wait lang. Ano daw gusto niya? Ba't siya makikipag-usap? I understand na meron silang relasyon. Pero, I mean, what is the desperation all about? Kasi siya yung kabit eh. Why would he even go through you? Hindi ko alam, Papa Jack. Okay. Parang, nilalait niya ako, which is okay sa akin po. Like, sinasabihan niya ako na, lagi akong sinasabihin ng asawa mo na makinis ako, maganda, sexy, yung ganon-ganon. Parang, okay lang sa akin lahat yun, Papa Jack. Kasi at that point, wala na akong pakialam. Yung parang ako nga, sige, kunin mo na yung asawa ko. Pero yung hindi ko talaga matake, Papa Jack, is yung gagawa siya ng dami account. Tatawagin niya yung mga anak ko na abnormal. And even dun sa chat namin, sinabi niya na
normal yung anak ko. Hindi kagaya ng mga anak mo. Yun yung nag-trigger talaga sa akin, Yeah. Medyo below the belt. Malayo, no? na nag-file ako ng kaso talaga. Nag-file ako ng kaso against her. So, medyo umuusad na yung kaso, nakuha namin yung address niya. But iniisip ko kasi single mother to, Papa Jack, yung pinag-uusapan natin. Single mother siya ng, from what I know, is 2 kids. So may anak na rin siya bago siya maging kabit May ng anak mister siya. mo? Yes po. May anak siya pero gano'n siya sa anak mo, no? Yun, Papa Jack, yung ano ko, yung talagang lagi kong kini-question sa isip ko. Tapos nag-post pa siya, Papa Jack, ng mga TikTok na kasama yung asawa na nakita nung anak ko. So, Banglas hero yung tingin niya sa daddy niya. Na, tapos ganun na. To be honest, naapektuhan yung relationship nila ngayon. So, parang dun talaga ako nasasaktan. Although yung asawa ko, Papa Jack, parang ginagawa niya lahat. And I think ito yung reason ba't tumawag ako kasi ginagawa niya lahat. Papa Jack. Like, walang nagbago. Actually, nadagdagan. Pero ba't ganun? Parang may mga times na nag-uusap kami na parang ayoko na siyang pakinggan. Wait lang. So apparently, you're still together? Yes po. Oh. Kayo pa rin. Kailan nangyari lahat ng ito, ma'am? The last time na nagkagulo kayo with the girl? Recently lang, Papa Jack. Last month lang actually. Oh, very fresh. Yes po. Actually, hindi siya tumigil, Papa Jack. Parang sa TikTok, nakablock siya lahat pero nakikita ng mga staff namin, nakikita ng kasama namin sa bahay, yung mga patama niya, yung mga post niya. Is your husband still talking to her? Wala na, Papa Jack. Sure ka ba? Sure ka ba dyan? Sure ako kasi nag-a-attempt yung girl to reach out. Otherwise, hindi siya mag-attempt. Like, nung una kong nalaman po na wala talaga ako nadinig na kahit ano. But this time, parang there's an attempt. Yung parang magpo-post pa siya na parang not in this universe. In fact, yung gusto kong basahin yung pinaka-last na message niya sa akin, Papa Jack, last month lang. Pero malalaman kung sino siya. So, pero meron dun na minahal namin ng isa't isa, yung mga ganun na and nasaktan din ako, yung mga ganun nasaktan din ako, na from the very beginning, Papa Jack, aware lahat ng tao, including them, na may asawa yung asawa ko kasi magkatrabaho talaga kami ever since. Ako pa yung nagpasok sa kanya dun sa trabaho yun. Okay. So, yung ano ko siguro, Papa Jack, is lumalala na, Papa Jack, yung parang ayoko na siyang nakakausap. Yung parang feeling ko lahat ng sinasabi niya kasi sinungaling yan. Yung parang may times nga na parang nagsasalita siya tapos ayoko na siyang mapakinggan. Na ayoko na siyang katabi. Na so, hindi ko alam, Papa Jack, if hindi ko na ba siya mahal, if kailangan na bang i-let go. Kung freedom na ba ito, ay hindi ko na talaga alam, Papa Jack. Okay, ganito yan. Sometimes, it's very difficult to differentiate disgust and anger. Alright? Nakikinig ka po? Yes po. Very, very difficult to differentiate disgust and anger. And I don't feel like you're angry. Maybe you are hurt, but I think you are more of disgusted. Do you feel that way?
hindi ko ulit papadyak eh. Pero parang lahat ng sinasabi niya hindi na nagmamatter sa akin. Na, Then, yung doubt, no? Yung doubt na wala kang tiwala sa mga sasabihin niya, that's normal because he squandered your trust, no? The trust that he enjoys from you. Kasi unang-una sa lahat, feeling ko napatawad mo na siya kung di mo siya nahuli ulit eh. yes. Diba? Kaya that made it worse kasi nga, same girl. Ganito yan. Ano? If you date a girl once, pwedeng fling lang yun eh. Or one season, one cycle. But he dated this girl twice. 2 cycles. After mahuli ha. So, share mo nga sa akin to ma'am, Ellen. Ano daw naging feeling niya sa girl? Ano lang ba yun? Init ng katawan or minahal niya yan? Nung nagkaroon kami ng parang conversation, Papa Jack, nung after ng first time, sinabi niya sa akin na yung emotional na aspect ba, parang doon niya nakuha because ako parang hindi ko man lang siya tinatanong kung kamusta yung araw mo, kamusta ka, ano yung ginagawa mo, yung parang pag-uwi ko ng bahay, natutulog na lang ako. Tapos pagising ko, hindi na kami nagpapang-abot. So, parang yun yung sinabi niya. Well, hindi, it will never suffice to a justification. But kung yan, if that's his stupid reason, bakit nung mahuli mo siya the first time? Hindi ka niya iniwan, pinili ka niya. Practically, you're the same person. Tapos, hindi naman sila naghiwalay. They continued on. Do you have any answer for that? I don't know, Papa Jack. Honestly, I don't even remember yung conversation namin the second time. Basta ang sinasabi niya sa akin is na never niya kami iiwan. If itry ko daw niya umalis at one point, siya na lang yung mawawala. Okay. I have a question for you. And eto, this will all go down to your gut feel. Ready? Yes, Papa. Kung maghiwalay kayo bukas, do you think he'll go back to her? Be honest, ha? Yung tansya mo. I don't think so, Papa Jack, after nung ginawa ng girl sa mga anak namin. Kasi doon talaga siya sobrang nagalit din. Okay. Ano ang actions na ginawa niya? Nung nagalit siya sa babaeng yun dahil sa ginawa sa mga anak niya? What did he do? Sa Jack na parang hinaharas niya yung daughter namin. No, anong ginawa ng mister mo? We both filed a case against her po. Kaninong idea yan, ma'am? Sa kanya po. Oh, na i-push. Paulit-ulit niya. Ako po yung nag-hold back kasi. Kasi naisip ko. Mommy siya. Pag single mommy pa. So, pag may ginawa ako, paano yung mga anak niya? So, nung unang nangyari yun, na nag-post siya na abnormal yung mga anak mo, mana sa'yo, yung mga ganon. Nag-file kami. Siya talaga, sobrang galit niya. Parang agad ng lawyer to file a case. Tapos ako yung nag-hold back. And then may pangalawa na naman. May tanong ako sa'yo, ma'am. At what point nalaman ng girl na kabit siya? Wala umpisa? Alam niya po, ever since po. Ano kaya ang pinangako ng mister mo sa kanya? Kasi ganito, I just wanna be fair. There must have been something that your husband promised her for that girl to be this ruthless sa inyo. Meron eh. I want you to tell me, whether you know this or not, but I want you to tell me, ano ang pinangako ng mister mo sa kanya?
Do you have any idea? Sa conversation po na nabasa ko, parang wala naman po. No, Parang, not the conversation. Kasi the convos are transactional. Of course, they are always together. But did you try to ask your husband? wala naman daw po. Wala Parang I naman don't daw. know. Baka hindi rin lang siya nagsasabi ng totoo. Yun nga din yung tinanong ko sa kanya, Papa Jack. Sabi niya na wala daw siyang pinangako. And sa text pala nung girl, Papa Jack, not going into details, pero sabi niya na never ko naman hiningi na iwan mo yung pamilya mo. Yung parang ganun. Alam ko naman na sila lagi yung priority mo, na hindi mo sila iiwan. Parang ganun. Then what is she after? Is it Papa Jack because she was expecting him to leave his family and be with her? Exactly my question. Yan tinatanong ko. Kung walang pinangako ang mister mo sa kanya, was she made to believe na iiwan? Kasi tinan mo to ha. Ma'am, I'm just trying to make sense of everything ha. Nahuli mo sila 1 year na may relasyon. Tama? Opo. The both of you resigned from the company where you were working. I'm sure you were earning good noong time na yun. Tama? Yes. Ano ang purpose ng resignation na yun? Just to get rid of that girl, right? Yes. Okay. Matter of fact, nagkabit nga ng CCTV para makita mo yung pisyo ng mister mo. Tama, mali? Tama po. Pero hindi sila naghiwalay. The girl knew na nahuli sila but they continued on. Anong pinanghawakan nung girl? Para tumuloy siya maging kabit after mahuli. Do you have any idea? I don't, honestly, Papa Jack, I don't know. Kinakagalit ko lang talaga is dinamay niya yung mga anak na Kaya ang tanong ko sa'yo, Ellen, pag ba naghiwalay kayo, babalikan niya ba yung girl? Honestly ngayon, parang I don't think so, Papa Jack, after everything na ginawa niya. But if siguro hindi niya ginawa yon, na hindi niya dinamay yung mga anak namin, I think there's a possibility po. I think you're wrong. I'm telling you this from a point of view of a guy. I think you're wrong. I think babalikan niya pa naghiwalay kayo. Now, am I telling you na maghiwalay kayo? No. That's not what I'm telling you now. Depende sa mapag-uusapan natin. But my point, kung ba't ko sinasabi ito, is it's important to know nasaan yung mister mo emotionally. Where is he at? Because, for all we know, dalawang bagay lang yan. Yung babae ay minahal niya, gustong-gusto niya para ilaban to the second time around after mahuli. Or, hindi na siya buong-buo na nasa pamilyang ito. To be honest with you, Ellen, he's been halfway out the second time na nahuli mo siya. Matagal na siya nakalabas ng pamilyang ito. So your question of, yung tanong mo na, itutuloy ka ba ito o hindi, it's just self-preservation sa iyo eh. Kasi alam mong maghihiwalay din kayo balang araw. There's a lot of telltale sign kung na feeling ko kung saan nagkamali itong relasyon na to. And it might sound as if I'm blaming you, but I'd rather tell you kung ano yung na-observe ko. Ready po? Yes.
Sabi mo kanina, yung husband ko po almost parang, I don't know if you said this, but parang ang dating sa akin is almost perfect. Ang bait po niya, hindi nagloloko, tama? Opo. Ganun mo siya eh, di ba? Kaya sobrang sakit sa'yo na nalaman mong niloloko ka niya kasi ang tingin mo sa kanya ay sobrang bait. But that is your interpretation. Okay lang ba i-discuss ko sa'yo ito, ma'am? Yes po. It's either sobrang bait niya, which you are wrong. Go inside, sir. Hold on po. Sorry. Okay, It's no, okay. Sorry po. it's okay. Yung anak ko. So it's either sobrang bait niya, which you're wrong, or you really did not pay attention to how he was. And you just expected him to fall in line when you say so. Hello, ma'am. Yes. I mean, naintindihan mo ba yung I Yes can po. I can explain to you some more kung malabo yung pagkakasabi ko nun. Kasi sabi mo kanina, sobrang bait niya. Kaya masakit to di ba? Pero ako hindi ko naniniwala kasi una-una mali ka dun eh. Hindi siya sobrang bait eh. Niloko ka niya eh. Tama? Opo. I think you just did not pay attention that much to him. It's not your fault. You have a job. At the same time, you have 3 kids. You are preoccupied with a lot of things. It will never amount to any explanation kung tinamaan man yung pride niya o yung ego niya, kaya kanya niloko. Sinasabi ko lang sa iyo to. Matter of fact, di ba? Yan din yung paliwanag niya sa'yo. Di ba? Yes. I'm sorry if that hurt you. Hindi kita biniblame, ha? I'm just trying to read between the lines. Can I go to your question? Ellen? Yes po. Sabi mo, itutuloy pa ba o hindi na? Tama? Yes po. I have a question for you. Will you ever be okay being around him? Ha? Actually, Papa Jack, yun nga din yung ano ko kasi. Hindi ko na nga din na-enjoy yung moment pag nakikita ko silang tatlo na naglalaro. Parang iba na siya. Wala na yung happiness na nakikita ko before. Okay. Pag naglalaro sila. So will you ever be okay being around him? To be honest, I'm not sure talaga. That's a no. Because kung yes yan, kahit hindi mo masagot ng yes ngayon yan, you will be at least hopeful. But you're no longer hopeful. Hindi ka na hopeful. Alam mo yan sa sarili mo. There is something you said kanina that feeling ko, yun na lang ang dahilan kung bakit nandiyan ka sa relasyon na yan. Your kids look up to him. And you don't want to take that away from your kids. Did that make sense? So, do you think that's right? I think so. Huh? Papa Jack. I think so.
Di ba? Kung nandyan na lang kayo sa relasyon na yan, kasi especially ikaw, dahil yung mga anak mo lang iniintindi mo, then you are staying sa relasyon for the wrong reason. Did that make sense? Yes, Papa Jack. But I have a question now, Papa Jack. Yes, ma'am. How can someone ba na who cheated? Parang, Sorry, hindi kita maintindihan, ma'am. Ano po yan? sorry po. How can someone who cheated ba na who chose to stay with the family and parang do a lot of effort. Nakikita niya, Papa Jack, yung pain ko, but he never complained. Parang, di ba usually, ang mangyayari is magagalit din siya, but matagal na yun, yung ganun. But every time na na-open up ko yun, yung parang, sorry siya. Yung ginagawa niya talaga lahat, Papa Jack, like, yung sinabi ko sa inyo before na sobrang lambing niya, sobrang asikaso niya, na umiikot lang sa akin yung mundo niya. Pero di ba, ginagawa niya yun, sorry ha, pero di ba nung ginagawa niya yun, kausap pa rin naman niya yung girl? Hindi. So, we can both agree that pinaplastic ka lang din niya nun. Kaya nyo ba yun? Ay, kaya ba yun ng mga lalaki, Papa Jack? Ba't mo tinatanong, ginawa na niya sa'yo? Kasi gusto mo baka yun lang yung guilt ko. Gusto mo ng sample? May sample ako. Kilala mo kung sino? Sino ba? Mister mo. Ano ba ang tanong yan? Ano ka ba? Hindi ko. Nagigilty din ako, Papa Jack. Promise na akala ko, yung ganitong feeling ko na ayoko na. Tapos siya yung parang kita ko talaga yung effort ba na Papa Jack na he's not even trying to rebuild my trust anymore. Parang ginagawa na lang niya yung mga bagay na. Sorry, pwede ba kitang putulin dyan? Yes. I'm sorry, but that's you being manipulated. When you say na hindi na nga niya binibuild yung trust ko it's just being natural eh. Naglalambing na lang siya. That's na manipulation yan. Ba't naman niya hindi bibuild yung trust mo yung ngayon nala niya? Ginagawa niyang byproduct, di ba? Parang what you're saying is tanggap na po niya na ganito na ako sa kanya pero tuloy-tuloy lang po siya that's what you're saying. Tama mali? Tama. Di ba? Parang ang byproduct is parang oo nga po, di ba? Gusto lang talaga niyang gawin yung natural self niya, which is he's back to being honest with me. I'm sorry, but that's you being manipulated. Okay, let's settle on something tonight. Ready? Yes. Okay. Ang tanong mo kasi whether makikipaghiwalay ka o hindi. Tama na, ma'am, no? Uh-uh. Well, I want you to decide
after the disgust is over. Pag wala na yung pandidiri mo sa kanya. Pag pain na lang. Madali kasi mag-decide pag pain na lang. Right now, you're just plain disgusted sa kanya. Alam mo yan. Decide when there's no longer disgust. It is not my intention not to payuhan kita na wag ma-rebuild yung family mo, ma'am. Sa kabilang banda, naiintindihan ko rin po na with how things were done to you, wala kang mapaghugutan ng pwede mong gamitin para mapatawad siya. Because whether you tell me na ginagawa po niya ang lahat sa mga lambing po niya, magkaaminan tayo, ma'am. Hindi ka naniniwala gaano dyan. And in the process, I want you to find out what exactly did he promise that girl. Bakit nagwawala yung girl? Meron, ma'am. Meron kang hindi alam. Believe me. Meron kang hindi alam dyan. Mali yung ginagawa ng girl. Pero meron kang hindi alam dyan. Let's be logical about it. Kung alam ng girl, nakabit siya from day one, ba't siya magwawala? She must have been promised something. I don't know what that is, but it's for you to find out. Okay. Okay, Ellen. Pasensya ka na, ha. Wala akong gana maipayo sa'yo because I don't think tonight is the right time to decide on anything. Wala ka na pala sa akin, no? Okay, meron pa pa, Jack. Hindi nga ako dapat iiyak. Wala ka na pala sa akin, ma'am. The problem you have, and that's okay, the problem you had before calling the show is the same problem you have after calling the show. The answers, the questions you have did not have an answer in this entire conversation. If anything, I'm encouraging you to find out what you need to find out from that girl. Meron kang hindi nalaman dyan. I'm sorry. Hanggang dito lang po kaya ko. Thank you very much for having this conversation po. Thank you. Thank you, Papa Jack. Hindi lang sa phone call na to, but for all your videos na that can help yung mga kagaya namin na parang moving on to or na na-experience to. And thank you for being somebody that we can talk to. That's why kanina I asked you, how are you? Kasi kadalasan ikaw yung nagtatanong kung kamusta yung caller mo. But, thank you for that. That's so kind. Pero alam mo naman yung rule ko, di ba? Pag pinupuri ako, pinapadala ko invoice. I'm fine. Sabi ko nga, Papa Jack, so pag hindi pa tayo magkausap, mag-sponsor na ako. Pero kausap kita. I'm fine, Ellen. I'm really fine. Thank you for having the interest. Kung kamusta ka, I'm doing fine. I'm doing better lately. And thank you for appreciating what I do. Small footprint online, you appreciate it. Thank you very much. Thank you, Papa Jack, for having me, and God bless po. Good morning po. Thank you po.